Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong breaking news ng GMA News posted 20 minutes ago. Tungkol ito sa bagong PNP chief na inappoint ni President Marcos Jr. Now, breaking. Palace announces the appointment of Police Major General Nicolas Torre III as the new PNP chief via Ivan Mayrena, GMA Integrated News. Okay, so ito, basahin natin sa balita ng GMA News. Okay. Ayan ang balita. Nicolas Torre is next PNP chief, Bersamin. Okay. Bayana, Feliciano Bahog, GMA Integrated News, published May 29. 2:32 p.m. So, mainit-init pa. Executive Secretary Lucas Bersamin disclosed that Police Major General Nicolas Torre III is the next Philippine National Police Chief. Torre will replace current PNP Chief Police General Romel Marbel, whose extended term is set to expire on June 7. In February, Marcos extended the term of Marbel by 4 months, which was beyond the COP's compulsory retirement age of 56 amid election season. Okay, so yun lang. Ako, matagal ko nang alam. Nung last year, yung KOJC seeds, tapos nagresulta, napilitang nag-surrender si Pastor Apollo Quiboloy. Sabi ko, malamang ito ang mag-PNP chief. Lalo na nung tong pag-aresto, pag-kidnap kay Tatay Digong, yan, talagang ang main actor, ang man on the ground, si General Torre. Alam ko na, 100% sure na siya ang mag-PNP chief. At ito na, siya na ang PNP chief. So, ang alam ko, hindi na rin magtatagal as PNP chief si General Torre. Magre-retire na rin siya. Kung siya by June 7, next year, retire na rin siya. So, hanggang next year lang siya. So, after his retirement, what's next? Okay? Sabi nga nila, panahon. Si PRRD, narinig ko, bago siya arestuhin. Hindi naman sa nananakot si PRRD kasi ang anak ko baka maging presidente, baka babalikan ka. Parang ganun ba? Sa ngayon, walang malakas na kandidato by 2028 except VP Sara. Wala pa akong nakikitang malakas na kandidato na pwedeng makatalo kay VP Sara. Dati, si Senator Raffy Tulfo, malakas siya. Kailang, I don't know. Na siya, bumababa na siya ngayon. Kasi, bigla siyang tumahimik. Noong una kasi, ang ganda yung birada niya. Ang daming mga iniimbestigahan. Kailang, pagsimula ng mga investigasyon sa mga hindi ka nais-nais na pangyayari sa Pilipinas, tumitigil. Tapos, nagiging tahimik. Kaya, yun, yung latest survey ng Tangerie, speaking of Tangerie, yung mga previous survey nila before election, hindi ka panipaniwala. Kasi mga mga commission survey. Kaya lang lately, merong non-commission survey, walang nagbayad. So, ito lang ang survey ng Tangerie na malapit sa katotohanan na ako, pinapaniwalaan ko. Yung presidential survey, sino ang malakas by 2028? Ang result ng survey ng Tangerie, naunguna si VP Inday Sara at 29%. Pangalawa si VP Leni at 21%. Pangatlo si Senator Bongo at 15%. Pangapat si Raffy Tulfo at 11%. Then panglima si Speaker Martin Romualdez as 6%. So, yung ganong distribution of points o percent, most likely sa tingin ko malapit sa katotohanan. Kasi talagang lumakas ang mga dilawan.
sa ngayon. Maganda ang performance nila sa last election. Kaya nanalo si Bam at Kiko Pangilinan. At ito ngayon, pumuporma na si Reza Hontiveros na open daw siya magkandidato by 2028. So, I don't know kung interesado pa ba si VP Leni nakakandidato. Kung hindi na, most likely itong ang magpaparis niyan is Bam Aquino and Reza Hontiveros. Sila ang team to beat Romualdez. Wala na. Mahihirapan. Si Rapi Tulfo, Senator Rapi Tulfo, kung mag-independent siya, hindi siya sasama kay Romualdez, baka may laban pa. Again, balik tayo kay General Torre. Anong mangyari sa kanya by 2028 pag-upo ni VP Sara? As in, pababayaan na lang? Ano sa tingin niyo? Kasi may kasabihan nga tayo, kung ano ang iyong itinanim, anin mo. And by the way, di ba may kaso, kinasuhan na sila sa ombudsman at pinagsasubmit na sila ng counter affidavit. Nagpa-extend lang sila ng 10 days. Tapos, I believe natapos na yung extension. Wala na tayong balita kung ano na ang update. Magre-retire na si Ombudsman Martires by August. So, may June, July. Magtatatlong buwan na lang. I don't know kung may mangyayari doon sa investigasyon ng Ombudsman habang nandyan si Ombudsman Martires. Pag-retire ni Ombudsman Martires by August, depende sa ilalagay na bagong Ombudsman, palagay ko wala na. So, good luck po sa incoming PNP Chief General Nicolas Torre. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talan.